Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Stella, 27 years old, at admin staff sa isang opisina dito sa Makati. Sumulat ako dahil gusto kong humingi ng payo. Naguguluhan kasi ako ng slight. At siguradong kapag narinig ko ang opinyon ninyo sa sitwasyon ko, maliliwanagan ako. Ganito po kasi, 10 years na po kami ng boyfriend ko. 31 years old na po siya. Handang-handa na po akong mag-asawa pero hanggang ngayon wala pang pagpo-propose na nagaganap. Kinasal na po halos lahat ng kaibigan ko, ako single pa din. Always the bridesmaid, never the bride. Nakikipagbardagulan na nga ako, makaagaw lang ng bouquet ng bride kapag may kasal. Kumain din po ako ng 1 kilong ubas sa ilalim ng mesa noong Pasko. Taon-taon na lang po iniisip ko yung taon na ba na yun magaganap na ang pinakahihintay kong proposal. Kaya naman kapag birthday ko o Valentine's o may special na okasyon, nagpapaparlor pa ako. Gusto ko naman kasi maganda ako sa mga engagement photos. Pero dumaan po ang maraming birthdays ko. Birthday niya, Valentine's, isama na ang Pasko at Bagong Taon, walang proposal na naganap. Dahil napagod na po ako ng kahihintay, kinausap ko siya ng masinsinan last week. Tinanong ko siya kung ano bang plano niya sa amin. Sinabi ko na panahon na para mag-level up ang relasyon naming inabot na ng 1 dekada. Ang sagot niya, gusto daw muna niyang magkaanak kami. Dapat daw sigurado siyang kaya ko siyang bigyan ng anak bago niya ako pakasalan. Nagulat at nalungkot ako sa narinig ko. Gets ko naman na gusto niyang magkaanak pero parang hindi naman niya ako mahal. Parang pakakasalan niya lang ako para magkaanak. So kung hindi kami magkakaanak, iiwan niya pala ako. Wala man lang malalim na pag-iisip na magaganap. Baliwala na yung ilang taong pinagsamahan namin. Kung kayo po ay may karelasyon na ganito, itutuloy niyo po ba o iiwan niyo na? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Stella. Tagline ng Love Radio yung sagot dyan. Kaya nga kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Una sa lahat, to be fair naman dun sa jowa, iba-iba naman din talaga tayo ng intentions why we go into a relationship. And sometimes we cannot blame them. Maaaring itong si kuya, kung iintindihin lang natin, no, malay mo yung jowa mo, ano ba siya? Siya ba ay produkto ng isang angka na puro tigi-tigisa lang ang anak? 'Di ba? Na pag-reunion, 5 lang sila. 3 generation na. I mean, hindi pwedeng ganoon. Kaya siya gusto niya na kapag magkakapamilya siya or magkakaroon siya ng aasawahin, sisiguraduhin niya na somebody na pwedeng makapag-go forth and multiply. Yun naman talaga, kanya-kanya talaga tayo ng intention in the same way na kanya-kanya tayo ng love language. I remember itong hindi lahat ng tao talaga ay mag-agree dito sa statement ng isang kakilala ko. Okay, so nung dalaga pa ako, ito yung gantong statement niya sa akin. Sabi niya sa akin, Nicole! Yan. Dati siyang taga dito dito sa buong building niya. Sabi niya, Nicole! Pag maghahanap ka ng aasawahin, sabi niya sa akin, sisiguraduhin mo na magaling siya sa Emerald. Ganon. Sabi niya, makinig ka!
Sabi niya, wag kang tumawa kasi ganyan din yung reaction ko. Tumawa ako eh. So sabi niya, wag kang tumawa. Sabi niya, kasi seryoso ako. Sabi niya, seryoso ako sa advice ko sa'yo. Sabi niya, kasi hindi ka dapat maghahanap ng lalaki na mayaman. Kasi sabi niya sa akin, mayaman ka na. Sabi ko, parang hindi naman po. Sabi niya, or yung pagyaman, hindi mo talaga masasabi yan eh. Sabi niya, pwedeng hindi makontrol, pwede makontrol. Paano? Pwede ka magsipag, yayaman ka dyan. Pwede rin namang naging masipag ka, pero hindi ka yayaman, 'di ba? So, wala tayong magagawa. So, wag ka maghahanap ng mayaman. Ang point niya, parang maghahanap ka ng magaling sa MS, sabi niya, kasi yan ang makakasama mo for the rest of your life. Nag-iisa na lang yan. So, pagsisisihan mo yan kung hindi mo pala siya type, di ba? Kasama mo siya for the rest of your life sa eme. Ganon. Well, kasi itong taong to na nagbigay sa akin ng advice, ang kanyang love language is very sensual. Touch. Yun yung kanya, di ba? And kanya-kanya tayo. Ako, hindi ko naman siya masisi kung yan yung kanyang preference. Yan yung pananaw niya. Yan yung kanyang preference na hindi naman para sa lahat. So, parang feeling ko, itong si Jowa, ganyan din yung pananaw niya. Kailangan yung mapapangasawa ko, kaya niya talaga akong bigyan ng mga anak, 'di ba? Kasi yun yung kanyang preference. Ang tanong, Stella, ikaw ba gusto mo ba ganun? 'Di ba? Which nakakalungkot kasi parang buntis mo na bago kasal. Correct. Diba? Hindi sa lahat ng oras it works that way eh, 'di ba? Hindi, tsaka ang nakita ko dito, Stella, ibig sabihin, yung jowa mong yan is not a risk taker. 'Di ba? Or mamahalin ka lang with conditions, 'di ba? Ang pagmamahal dapat unconditional siya dapat eh. May conditions lang. Kung mabibigyan mo ako ng anak, check, 'di ba? Kung magaling ka sa emerald, check, 'di ba? medyo may problema din talaga tayo diyan, 'di ba? Kasi ang pagkakaroon ng mga anak, 'di ba? It's a blessing, blessing from God. Yes, dahil sa inyong union. Yun yung first covenant ng Panginoon kay Abraham, 'di ba? Sabi niya, i-bless kita with nations. Yan, na so, madami. So blessing pag marami siya. kayo sa angkan, ibig sabihin yung family niyo is blessed. So pag pakonti pa, isa-isa lang yung anak. Baka feeling. O baka may ganun siyang interpretation. Jex, hindi ko masabi. Isang side lang ni Stella kasi narinig natin eh. Pero kasi kung doon natin titingnan na pabuntis ka muna bago kita pakasalan, nakakalungkot. Oo, nakakalungkot kasi nga conditional. Tsaka plus, sigit sa lahat, parang ang pangit din, 'di ba? Parang yung purpose, parang para pakasalan ka, kinakailangan mabuntis ka. Paano kung hindi? Kaya nga, ibig sabihin, hindi ka talaga niya mahal. Yun na nga. Kaya yun yung sinasabi niya. So kung ganun, dapat bang hiwalayan na lang? Kasi may ganun palang kondisyon eh. At lalong-lalo na kung ikaw din mismo, hindi ka ganun mag-isip. I mean, I would get you kung halimbawa, ganun ka din na parang, syempre, bakit ako lang ba? O ikaw din na pwede ka na naman may problema, di ba? Kung parehas kayo mag-isip. Pero mukhang hindi ganun si Stella eh. Ito pa, Stella ha, paano mo sasagutin yung tatanungin ng pastor o yung priest? For better or for worse? Ayan. Paano nyo sasagutin? Correct. Kung may condition lang. May condition. Diba? Ang hirap, diba? So defeated yung purpose din ng matrimony, ng marriage kung conditional yung pangyayari. Hindi naman sa sinasabi naming hiwalayan, but lagyan mo ng timeline. O kaya kausapin mo talaga siya ng masinsinan. So yun lang ba talaga? Alam mo, ang nakikita ko dito kasi parang ilang beses niyang sinabi or minention yung tungkol sa number of years nila together. Hindi naman po kasiguraduhan at hindi naman po assurance ang number of years together para masabing siya na talaga ang makakasama natin for the rest of our lives. Actually, ito recently lang kahapon lang kasi may pinunta parang family friend namin. Namumblema din siya, yung kinasal. Namumblema din siya kasi laging soon ang sagot. Lumapit na ng intensyon na magpapakasal pero laging soon. Walang definite na kung kailan magpapakasal. Inabot sila ng 12 years bago sila nagpakasal, which is kahapon. Anong dahilan? Hindi ko natanong. Chismosa. Hindi ako ayoko ng ganyang sagot lang. Anong dahilan? But definitely may mga tao kasi na masyadong
planado yung lahat na ayaw mag-risk na baka alanganin. Dapat ready ako pag pumasok ako sa ganyan. Yan. Kaya it took 12 years. Oo, it took 12 years Pero talaga. that's their story. Ibig their sabihin, story. it took 12 years at umabot ng mahabang panahon. Pero in the end, sila yung nagkatuluyan. Pero hindi all the time. Hindi all the time. Meron akong kakilala. Ayan, attendan mo, di ba? Ito na mga kakilala ko. Ano siya? 10 years din. Gantong-ganto. 10 years silang magjowa. Sila na since high school. So parang may isip mo na ito na yun. Sila na talaga and they feel it. Correct. Na gusto naman nila. Yung girl pumunta ng Guam kasi kailangan mag-work. Doon siya mag-work. After 2 weeks may na-meet. Hala? Na iba. At yun ang pinakasalan. Aragoy. Totoo. So wala lang, kaya ko lang sinasabi na minsan nanghihinayang tayo sa maraming taon pero hindi naman siya din assurance kasi is it quantity over quality or quality over quantity? Kasi maaaring 10 taon kayo together pero walang quality. Yes, oo. 'Di ba? Ang bilis ng takbo ng panahon. Tama. Sa totoo lang, 'di ba? February na po mga kabisyo, 'di ba? Parang tandang-tanda mo pa nag-block ka ng profile picture last year ng February kasi Valentine's. O ngayon February na naman. Ganon kabilis yung takbo ng panahon. So, is it quality relationship ba yung 10 years? Kasi may mga ganong nanghihinayang tayo sa number of years together. Yes, pero totoo, gets naman natin, it's still 10 years. Pero quality ba yun? Maraming nalalagay sa alanganin yung gano'n kasi nasasayangan sa taon. Kahit nakita nila may mga red flags na dahil sayang yung 10 years. Sayang, 10 years din di ba? Yung pagdaanan namin. Correct, di ba? Pero isipin mo rin, parang yung dating kasi sa akin, nanghihinayang siya sa 10 taon kasi parang ilang beses niya sinabi, dekada, ang tagal na namin together, 'di ba? Ano pa bang ganun. So may factor yung time. Yung boyfriend mo 31 years old na nandun na sa boundary pwede nang mag-decide talaga, 'di ba? Ayan. May ganong present sa'yo. So, is it something that you like? Kasi, ganon naman talaga in a relationship, kailangan may compromise. Pero ito bang present ng jowa mo is something that you can compromise. Ayan. Yung kaya mong mag-adjust dyan. Kasi 'di ba, gano'n naman all throughout our lives mag-adjust tayo. Totoo, kasi hindi naman pare-parehas ang sitwasyon ng buhay natin May sitwasyon na, sabi nga natin kanina, tigang, may sitwasyon ng dilig, may sitwasyon ng abundance, may sitwasyon ng drought. 'Di ba? So mag-adjust ka every time. Ayan. So yun ang tanong kasi sa amin, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Wag na. Kasi basic. So kung hindi ako magkakaanak, hindi mo ako ma-accept. So ayoko ng ganon. Sobrang unfair. Sobrang unfair. Ano ibig sabihin? Unli kemi lang. Oo, correct. Walang diba? anak, walang kasal. Walang kasal, diba? Ang pangit, diba? Hindi pagmamahal. Sa amin yun. Sa amin yun, diba? Pero again, iba yung values mo. Iba din yung willing ka bang i-risk ito or willing kang mag-adjust dito sa kanyang paniniwala na ganyan. Nasa sa'yo yan. Lagyan mo ng value yung sarili mo. Yan lang yun. So, diba? Kung sa amin, kung tatanong mo talaga, wag na ano, may condition. So kung hindi kita mabigyan ng anak, di walay. Ayan. Sakalin mo na sa corner, ganun mo. Ano ba talaga gusto mo? Ano ba? Diba? Or di naman kaya, yan lang muna yung yan yung naisip niya na medyo mabigat na para tumigil ka sa kakatanong pero sa totoo lang hindi pa rin naman talaga siya ready. Hindi ko alam, hindi natin masabi. Kasi ang kasal talagang pinag-uusapan siya ng masinsinan. Correct. Walang tinatago. Sa edad nito lalo 31 years old. Pero alam mo, natutuwa naman dito ako kay Stella kasi alam mo yung siya na yung nagkusang loob. Kasi nga kung nakikipagbardagulan ka na sa sa pag-agaw ng bride ng bouquet ng bride, ibig sabihin talagang G na G ka na. At nang dahil na hindi ka pa tinatanong, ikaw na nagtanong, believe din naman ako sa fighting spirit mo. 'Di ba? Natatandaan ko dati nung gusto ko na talagang parang napupusuan ko na mapakasalan itong napangasawa ko. Ano na ako parang nagpaparamdam na ako jegs ng size ng ng daliri. Yan. Yung parang kahit parang tinatry ko siyang i-segue to merong may size 7 yung pangkamay ko yung para
just in case, di ba? May mga ganon. So, nakakatuwa naman yung ikaw na din yung nagkusa. Meron lang ako nakita na bago tayo nag-start na ang ganda ng engagement ring ng Mayat de la Rosa, fine jewelry. Talaga? Sana all. Parang pagka nakatanggap ka ng ganong engagement ring, feeling ko kahit hindi ka sigurado, go na. Kahit di wala yan. Basta makuha kayo sing-sing. Diba? So parang feeling ko, baka itong jowa mo, madami pa siyang ibang madami pa siyang ibang mga konsiderasyon sa life. In other words, he's not ready. Tama. So ready ka siya, hindi siya ready. So, ano na, Stella? Ayan. Kaya dapat isang pag-uusap na masinsinan. Latagan ng baraha. Ano ba talaga? Correct. Baka nagsasayang lang tayo ng oras sa sarili natin. Alam mo, yun yung diba? Kung time ang pag-uusapan natin, baka nagkakasayangan na tayo ng oras. Di sa iba na lang, willing magpakasal. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought Metro's number one, Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!